Pilipinas, una sa ating mga balita. Hawak na ng International Criminal Court o ICC ang kustodiya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan kasalukuyan itong nakadetine sa Scheveningen Prison. Humingi na rin ng permiso si Vice President Sara Duterte para makausap ang kanyang ama. Una sa balitang yan, si Vina Hesoro. Law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. Nasa kustodiya na ng International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyan siyang ikinulong sa The Hague Penitentiary Institution o Scheveningen Prison kung saan siya mananatili habang nililitis ang kanyang kasong crime against humanity ng ICC. Nagtipon-tipon ng mga pro-Duterte sa labas ng The Hague Penitentiary at paulit-ulit na sinisigaw ang send him back habang hawak pa ang watawat ng Pilipinas para ipakita ang kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. Ilan ring anti-Duterte ang tumungo sa labas ng penitentiary para abangan ang pagdating ng dating Pangulo. Samantala, nakarating na si Vice President Sara Duterte Carpio sa Amsterdam para puntahan ang kanyang ama. Binasag na ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang katahimikan matapos ang isang araw niyang pananahimik nang isinilbi ng Interpol ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Pinabulaanan din ni de la Rosa na siya ay nagtatago at katunayan anya ay isa siya sa mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang pag-aresto kay Duterte at humiling ng temporary restraining order. Nagpahayag din ng senador na handa siyang samahan si dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng Foreign Affairs Department na hindi nito ipagkakait kay dating Pangulong Digong ang karapatan nito para sa mga karampatang legal at medical assistance. Kabilang dito ang pagkakaloob ng temporary visas para sa nurse at legal counsel ni Duterte. Narito ang report. Nakahanda na ang consular assistance para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kasamahan nito na dumating na sa The Hague, the Netherlands, araw ng Martes sa kayang chartered flight RP65219 sa ganap na 4:56 ng hapon Central European Time o 11:56 ng hapon oras dito sa Pilipinas. Ito ay matapos maaresto si Duterte sa bisa ng arrest warrant galing sa International Criminal Court o ICC noong nakaraang Martes para sa kasong crimes against humanity. Sa pahayag ng Philippine Embassy sa The Netherlands, sinabi nitong itinurn over ng mga kasamahang Philippine Law Enforcement Authorities si Duterte sa mga opisyal ng Judicial Cooperation Unit ng Office of Registry ng ICC. Sa opisyal na pahayag ng ICC, sinabi nitong nagpasalamat ang ICC Registrar na si Mr. Osvaldo Zavala Giler sa maayos na pag-turn over ng Pilipinas sa dating Pangulo at ang commitment ng bansa sa pagsulong sa international accountability mechanisms. Samantala, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na nabigyan ng 2-day visas ng The Netherlands Immigration ang mga kasamahan ni Duterte, partikular ng isang nurse at aide para umano makapagpahinga at makarecover matapos ang mahabang flight at makapaghanda para sa kanilang return flight pabalik ng Maynila. Dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman ay inisyuhan ng 15-day visa bilang legal counsel ng dating Pangulo at nabigyan rin ng permiso upang bisitahin si Duterte ngayong araw sa ICC Detention Center sa Scheveningen, The Hague. At bago pa man dumating sa The Hague ang kampo ni Duterte, nakipag-ugnayan na rin umanong embahada sa mga ICC officials at sa The Netherlands Ministry of Foreign Affairs para sa pangangailangang tutukan at i-monitor ang medikal at pisikal na kondisyon ng dating Pangulo, kung saan tinanggap na ng ICC medical doctor ang mga mahalagang impormasyon galing sa personal nurse ni Duterte at para na rin sa isasagawang check-up sa dating Pangulo na nakadetene sa ICC Detention Center. Ayon sa embahada, naibigay na rin nila kay Duterte ang mga pangalan at contact numbers ng mga opisyal ng embahada na maaaring matawagan via cellphone para sa mga karagdagang consular assistance na kakailanganin ng dating Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ako si Karen Oyong ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang mga balita, sunog at magkayakap ng matagpuan ng mga otoridad ang mga labi ng 4 na magkakaanak kaninang umaga sa Barangay Longos, Malabon City. Ang mga hinihinalang sanhi ng sunog hindi na mahagilap sa ngayon. Ang buong detalye alamin sa report ni Edwin Duque. 4 ang namatay sa naganap na sunog sa bahay ng isang barangay tanod dito sa Longos, Malabon kanina nga umaga. Nasunog ang bahay ni Ginoong Antonio Prias, isang barangay tanod dito sa Longos. Ayon kay Antonio Prias, hindi nagawang makalabas ng kwarto ang pamangkin na si Maria Corazon, isang PWD, 38 years old, Arnaldo Carael, 35 years old, at ang pamangkin na si Maria Concepcion, 25 years old, at ang 9 na taong gulang na babaeng apo. Pasado alas 4 ng umaga habang nag-away umano ang mag-live-in partner, nakaanak din na nga biglang magliyab ang unahang bahagi ng bahay na gamit ay lampara hanggang kumalat na ito sa loob ng kanilang tahanan. Nakitang magkasamang magkayakap ang mga biktima sa loob ng kwarto, sa loob ng kanilang tahanan. Pinaghanap na ngayon ang mag-live-in partner na sina Myla Bartolome at Angelo Prias na hinihinalang sila ang dahilan ng pagkakasunog dahil bigla silang naglaho. 4 na bahay ang nasunog kung saan ay 11 pamilya ang nawalan ngayon ng tahanan habang 42 individual ang pansamantalang nasa labas ng tahanan. Sa initial report ng Malabon Bureau of Protection, patuloy pa rin ay sinasagawang investigasyon kung magkanong pinsala ng sunog na umabot lamang ito ng first alarm. Para sa MBC TV Network News, ako si Aris 23, Edwin Duque nagulat sa Lisa Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng billiards, pansamantalang mamamahala sa Philippine Billiards ang Philippine Olympic Committee o POC matapos ang suspensyon ng Billiard Sports Confederation of the Philippines. Pinag-iimbestigahan kasi ang ilan umanong anomalya ng organisasyon, kabilang ang pangangalaga sa mga atletang Pilipino. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Sinuspinde ng Asian Confederation of Billiard Sports o ACBC ang Billiard Sports Confederation of the Philippines at inatasan ng Philippine Olympic Committee o POC na pansamantalang mamahala sa naturang sports sa loob ng 3 buwan. Sa liham na ipinadala ng ACBC sa POC, ipinahayag ng Secretary General ng organisasyon na si Michael Alcuri na ang desisyon ay napagkasunduan noong February 18 at inaprubahan kinabukasan. Kabilang sa mga paglabag ng BSCP na dapat imbestigahan ay ang kawalan ng eleksyon, pagdaos ng mga international tournament nang walang pahintulot ng Asian at World Governing Bodies, at ang hindi umano maayos na pangangalaga sa mga atletang Pilipino. Sa liham na may petsang March 11, ipinaalam ni POC Secretary General Attorney Wharton Chan sa Philippine Sports Commission o PSC ang naturang desisyon. Kabilang sa mga tungkuling ipinasa sa POC ang pag-aayos ng mga papel at kinakailangan dokumento ng mga manlalarong sasali sa international tournaments, lalo na sa World Games 2025 sa Chengdu, China, na gaganapin mula August 7 hanggang 17. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas na ng pahayag ang aktres na si Julia Barreto tungkol sa kanya umanong pagpapasara sa isang tourist spot sa Camiguin para sa isang vlog. Ang aktres maring itinanggi ang ibinintang sa kanya at nilinaw na ang desisyon ay nanggaling sa Camiguin LGU na nag-imbita sa kanya. Ang buong pahayag ni Julia tutukan sa report ni Showbiz Angel. Mariing itinanggi ng aktres na si Julia Barreto na siya ang nagpasara sa isang tourist spot sa Camiguin para sa isang shoot. Sa isang pahayag na inilabas nito sa social media, idinitali ni Julia na inimbitahan siyang bumisita sa Camiguin noong March 1 to 3 bilang bahagi ng tourism project ng lokal na pamahalaan ng naturang lalawigan. Pero nabahiran ito ng kontrobersiya matapos di makapasok ang ilang turista sa isang isla kung saan nagsushoot si Julia. Partikular na ang isang individual na nagngangalang Nika na tinawag pa raw siyang entitled at selfish sa pag-aakalang ang aktres ang mismong nagpasara nito. Paglilinaw naman ni Julia, hindi siya involved pagdating sa desisyong may kinalaman sa pagpapasara ng naturang lugar. Ang Camiguin LGU anyang nag-asikaso ng mga bagay na ito.
Pahayag pa ng aktres, bagamat hindi niya ugaling pumatol sa anyay baseless accusation ay hindi niya itotolerate ang pagkakalat ng misinformation na posibleng makasira sa kanyang karakter, trabaho o ng sinimulang Juju on the Go online travel series na may layon anyang ibida ang iba't ibang destinasyon at magbigay suporta sa mga komunidad. Nagbabala naman si Julia na idadaan sa legal na hakbang ang naturang issue, kabilang na ang isang manipulated TikTok video na may fake audio. Una rito, naglabas na rin ang pahayag ang Camiguin Tourism Office at nilinaw na hindi para sa isang personal vacation ang pagpunta roon ni Julia, kundi bilang bahagi ng isang tourism collaboration. 28 pa lang daw ng Pebrero ay nagpaabiso na sila na pansamantalang isasara ang naturang lugar. Sa huli, humingi ng paumanhin ang provincial government ng Camiguin sa mga naperwisyong turista. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw na po ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.